respeto ako? Kung bakit nararamdaman ko ito? Wala kang respeto! Iyan ang tanong-tunan mo sa magsawa mo sa mga barkada mo! Panginoon, ako'y nananampalataya na ako ay mahal mo. Narito ako ngayon, lumalapit bilang anak mo. Tinatanggap kita sa aking buhay na wala alinlangan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kakulangan at kasalanan. Panginoon, binubuksan ang aking puso sa iyo. Amen. Manahanawa sa akin ang iyong Espiritu. Turuan nawa ako na gaya ng pag-ibig sa'yo. Ako'y nangangako ng ganap na pagbabago. Ako ngayon ay buong pagtatapat na nangangako mula ngayon ipaglilingkod ang buhay ko. Gagamitin ng sarili gaya ng buhay mo. Magiging mabuting Kristiyano saan man ako dumako. Panginoon, binubuksan ang aking puso sa iyo. Manahanawa sa akin ang iyong Espiritu. Turuan nawa ako na gaya ng pag-ibig sa'yo. Ako'y nangangako ng ganap na pagbabago. Panginoon, ako'y sa iyo sa salitain lagi ang layunin ng pag-ibig mo. Pagkakataon na binigay mo upang ako ay mabago. Sa lahat ng pagkakataon ay aking ituturo. Panginoon, nananampalataya po ako na tutulungan niyo akong magbago at maging banal sa harapan mo. Kaya Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso sa iyo. Magandang gabi sa aming mga viewers. Kung patuloy man po mga kaibigan na nararamdaman natin na sa buhay, pakiramdam natin na may kulang at nais natin na ito'y mapunan, laging handa ang Diyos na tayo tulungan. At sana po kami na inyong mga lingkod, ito ay matugunan sa tulong ng programang Full Life.
Magandang gabi sa aming viewers and welcome po. Muli narito kami na mga lingkod ninyo sa tulong ng Espiritu, ng pagtuturo ng Panginoon ay muling maipaalam sa atin ng mga bagay na nasusulat at makapagpupuno at tutulong sa atin sa pag-achieve ng puspos na buhay. Sa nagdaang pag-aaral, kapwa tayo nakapagsalamin o nakapag-reflect sa buhay po ni Sakeo. Isang mayaman, popular, at kung iisipin, nasa kalagayang kumpleto na po sa kanyang buhay. Ngunit hindi na itago ang isang katotohanan sa isang bahagi ng kanyang puso, may personal na hangaring mabago o to become a better version of himself at walang ibang paraan kundi ang matagpuan ng Panginoon sa kanyang buhay. Paano nga ba umaksyon si Sakeo upang makamit ito? Buksan natin ang ikalawang pagtalakay sa paksang How to Become a Better Version of Yourself. Walang tao na hindi naghangad na maging mas mabuti ang kalagayan o version ng kanyang sarili. Brother Amadeo, kung ikaw ba tatanungin, gusto mo rin ba yung better version ng sarili mo? Oo naman. Wala naman pong taong hindi nangarap na maging gayon siya. Kasi po, kaya ko po namang nasabing gayon. Dahil yun po ay nagsisilbing katunayan na ako po ay sumulong bilang isang kumpletong tao. Kaya po, gaya ni Sakeo, hindi naging sapat ang yaman o kaya kapangyarihan na kanyang natanggap. Talagang hinangad pa rin niya sa kanyang kalooban na magkaroon siya ng pagbabago. Kaya tingnan natin ang kanyang ginawang aksyon sa inoffer ng Panginoon na solution. So chapter 19 verse 5 ng Luke, ganito po ang nakasulat. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Matapos na gawin ni Sakeo ang kanyang bahagi, alam niyo po kasi mga kaibigan, meron po talagang gagampanan ng Diyos na part para mapabuti tayo at meron din talagang tayo ang dapat na gumawa No po? Opo. Sa bahagi ni Sakeo, sa hangad niyang personal na pagbabago, gaya ng nalalaman natin. Dahil nga siya po ay hindi pinalad na magkaroon ng magandang height, umakyat siya sa puno sa paghahangad na makita ang Panginoon. Pansinin natin, matapos na gawin ni Sakeo ang katunayan ng kanyang paghahangad, ang Panginoon naman ay tumingala. Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Opo. Bagamat hindi naman kilala ni Sakeo ang Panginoong Jesus, di po Opo. ba, noong mga panahon na yon. Pero dahil ang Panginoon ay kilala o bantog na sa mga panahong yon, kaya nagsikap siyang malaman sino ba talaga si Jesus. Nagkaroon siya ng interest na malaman kung sino ang Panginoon. Sino ang kanyang hinahangad na makita. Magkaganon pa man, kahit hindi niya kilala, ang Panginoong Jesus naman ay nakakilala kung sino ang may pangangailangan sa kanya. Yun ang napakagandang punto, di ba? Opo. Kahit sinong taong naghahangad na mapabuti ang kanyang kalagayan, ang mahalagang dapat niyang isipin, kilala siya ng Panginoon. Napakagandang aral po yun. Opo, kagaya ng pagkakilala ng Panginoon kay Sakeo, Brother Amadeo. Opo. Kaya tulad po ni Sakeo, mga kaibigan, maraming pangyayari sa buhay natin na itinuturing nating hamon. Unhealthy lifestyle, negative relationship, lack of purpose in life. Ang tanong kung nararamdaman mo na ito, kaibigan, nakakaapekto na sa iyo sa araw-araw ng pamumuhay mo, hindi ka pa ba aakyat sa puno para makita ang Panginoon? Ano po ang ibig kong sabihin sa bagay na ito? Kasi po, tinalakay natin sa unang bahagi po ng pag-aaral na ito, si Sakeo po kulang talaga sa height pero hindi naging dahilan ito para hindi niya makita ang Panginoon. Kasi hindi po kapos ang kanyang pananampalataya na makikita niya ang Panginoon. Yun ang maganda. Kaya nakita naman niya ang Panginoon. Kaya po, ang umaksyon na makita ang Panginoon ay hindi lamang isang malalim na pangungulila, kundi isang malinaw na paghahangad. Isang bagay na parang imposible nang mangyari o makita natin. Opo. Kaya tandaan po natin, bago pa magsikap si Sakeo at umakyat sa puno, nauna na po ang Panginoon na tumungo sa dakong iyon. At kapansin-pansin po,
malinaw ang intensyon ng Panginoon, alam niya kung ano ang kanyang gagawin, alam niya kung saan siya pupunta. Kaya, kung saan siya pupunta, yun ay para likhain tayo na maging better version ng ating pagkatao. Kaya po, mga kaibigan, lalong nakikita po natin na ang ginagawa ng Panginoon ay upang baguhin tayo, at ito po ang katunayan ng sabihin ng Panginoon kay Sakeo, bumaba ka riyan at paroroon ako sa iyong bahay. Mga kaibigan, at hindi lang po, Brother Amadeo, sa naging kasaysayan ng buhay ni Sakeo, Opo. sa maraming pangyayari po sa Biblia, sumampalataya po tayo. Mula sa paghahangad natin sa hindi mabuting sitwasyon ay mapabuti, ang Panginoon, napakaganda po ng nabanggit ni Brother Amadeo, sana po nakuha natin yon. Bago pa man hangarin ni Sakeo na umakyat dun sa puno, ang Opo. Panginoon, alam niya na yung pupuntahan niya, alam niya kung ano yung eksaktong lugar. Mga kaibigan, alam ng Panginoon ang nangyayari sa atin. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung sino hihingi ng tulong sa Kanya. Isipin niyo, mula sa dating pagkataong kinamumuhian, hate siya ng marami. Pero dahil sa Kanyang naging aksyon at sa sumibol na pananampalataya, napalitan ng kaawaan. Mula Opo. sa kinamumuhian, diba? Kinaawaan. Mula sa dating nawala na ang respeto ng maraming tao sa kanya sa lipunan. Mula doon, hindi na siya naging katanggap-tanggap sa maraming mga tao. Hindi na siya kailangan. Pero dahil sa aksyon na kanyang ginawa, walang imposibleng sabihin din sa atin ng Panginoon, tutuloy ako sa iyong bahay sapagkat kailangan natin siya. Kaya tingnan po natin yung kasunod na mga pangyayari, mga kaibigan. Sa verse 6 to 7, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Malinaw ito, mga kaibigan, na ang pagmamadali ni Sakeo na bumaba mula sa puno ay naghahayag lang na ang kanyang personal mula sa kanyang pagbaba ay tutugunin na ni Kristo. Ayon sa talata, bumaba siyang tuwang-tuwa. Kaya kaibigan, magmamadali ka rin ba? Kung alam mong sa unang hakbang mo pa lang, sa hangad mong pagbabago, ay handa ka ng dalawin ni Kristo. Gaya ni Sakeo. Brother Amadeo, bakit ba dumarating sa puntong maraming taong ayaw humakbang, samantalang ang Panginoon ay handang tayo ay saklolohan? Napakahalagang tanong po, Brother Ryan. At sabi pong mga taga-subaybay, mas malamang po, hindi nila kilala ang Panginoon. At hindi nila nakikitang magagawa sa kanila ng Panginoon ang kanilang inaasahang pagbabago. Ayun po. Bakit ko po nasabi ito? Kasi po, bantog o sa mas lalong madaling salita, sikat po ang Panginoon noong pong panahon na yon para hindi siya makilala. O hangarin man lang na makilala ang Panginoon. Maaari siguro sa isang taong mayaman o abala sa negosyo, pero mga kaibigan, mayaman po si Sakeo. Katunayan lamang ito, pagkakalooban na po ang nangangailangan, hindi kayang punan ng anumang yaman o tangkilik sa buhay. Kaya lalo na po ngayon, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, higit na kilala ng mundo ang Panginoon. Totoo po yan. Kaya imposible na hindi natin siya nababalitaan upang mag-udyok sa atin na maghangad, na pumuno sa ating personal na pagbabagong kailangan. Maaari ding ang pumipigil sa tao na lumapit sa Panginoon na yung sinasabi po nitong next verse. Bagamat nabasa na po kanina, ulitin ko lang, lahat ng nakakita nito, tinutukoy po, Opo. nung tawagin na ng Panginoon ang pangalan ni Sakeo mula sa puno, eto nangyari, nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Ito po, mga kaibigan, ang napakalinaw. Karanasan ng marami ito. Walang nakakahiyang lumapit sa Panginoon. Mas nakakahiya po yung alam natin, sa puso natin ay may gusto tayong pagbabago, pero wala tayong malapitan o kung kani-kanino tayo kumukonsulta. Malinaw. No? Yung mga pagbubulong-bulungan na yan ay na-experience na rin natin lahat. Yan yung mga side comments. Marami po sa atin, mas naaapektuhan sa sinasabi ng iba po kasi. Sa halip na magpahalaga
sa sinasabi sa atin ng Panginoon. Tanong lang kaibigan, ibang tao ba ang tutulong sa atin upang ma-achieve natin ang pagiging better version ng ating sarili? Yung hinaangad natin, ibang tao ba ang pupuno sa kalooban nating nangungulila upang ibigay ang ating kailangan? Kung ang sagot natin ay hindi, payagan natin ng Panginoon ang umayos at pumuno sa kalooban natin. Dahil kahit kailan, hindi tayo matutulungan ng mga tao ang pagtingin sa atin ay puro lang tungkol sa ating nakaraan. Tandaan natin, sinabi man ng marami na nakituloy ang Panginoon sa isang makasalanan, ang mahalaga nating dapat pagfokusan, hindi ang sino mang may side comment sa ating buhay o sa ating nakaraan ang mahalaga, kundi mag-focus tayo sa Panginoon na dapat nating pakisamahan na handang tumuloy sa ating tahanan. Ibig lamang sabihin, mga kaibigan, kung welcome siya sa ating kalooban, ano po ang dapat nating paghandaan? Brother Amadeo, dahil pinakita ni Zacchaeus na ready na siya kasi masaya siyang bumaba. Paano niya ba hinandang harapin ng Panginoon? Basahin po muna natin sa Lucas 19:8. Tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. 3 mahalagang bagay po, mga kaibigan, ang dapat po nating paghandaan kung i-welcome natin ang Panginoon sa ating buhay. Una po, pag-amin. Sa pagkaalam natin ang ating pong kamalian, huwag nating pagmatigasin ang ating pong kalooban. Aminin natin ang ating pong mga pagkakamali, ang ating mga pagkukulang sa Diyos. Amen. Buksan natin ang ating pong puso sa Panginoon. Yun bang bukas na bukas? Walang itinatago, walang inililihim. Ipahayag natin sa Kanya na kailangan natin siya. Gaya ng anak na nawalay dahil sa kanyang maling pananaw sa buhay ay nagbalik sa kanyang ama na inaamin ang kanyang pagkakasalang nagawa niya sa Diyos at sa kanyang ama. At alam niyo po ba, hindi pa tapos ang kanya sinasabi, niyakap na siya ng buong higpit at buong galak ng kanyang ama. At ang ikalawa po ay ang pagsisisi. Isang mahalagang bagay po ito. Ang pagkakasala ay gaya po ng mabigat na pasan na nagpapahirap sa atin. Saan man tayo makarating. Pero kung tayo ay nagpapakumbaba, nagsisisi, ibig ko pong sabihin ay handa nating talikuran ang kasalanang nagawa natin, abay madadalanginan po natin ng Panginoon, mga kaibigan. Diringgin tayo ng Panginoon at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. At makaasa tayo, mga kaibigan, na tayo po ay patatawarin ng Diyos. At ang ikatlo po ay ang pagbabago. Ito po ang sinasabi nating better version sa pagtalakay na ito. Iwan na po natin ang dating tayo at gumawa na po tayo ng bago. Yun ho bang mga bagong bagay o bagong gawa sa buhay natin? Maging gaya ni Zacchaeus ay nagpasya at gumawa ng pagbabago na hindi niya dating ginagawa. Ang isang kitang-kita na bago na magagawa natin sa ating pong ninanais na bagong version ay ang maglinis ng nadumhan nating pagkatao sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, gaya ng pagtulong sa ating kapwa na hindi natin dating ginagawa. Pagdamay at higit sa lahat ay ipakilala natin ang Diyos na gumawa sa atin ng pagbabago. At hindi po tayo mabibigo, mga kaibigan, magaganap sa atin ang pagbabagong hinahangad natin. Malinaw po yun at yun ang eksaktong ginawa ng lalaking si Zacchaeus na may pananabik na bumaba mula sa puno at hinandang makapiling ang Panginoon sa kanyang tahanan. So tandaan po natin yung 3 points po na yan, mga kaibigan, no? Yung pag-amin, pagsisisi, at pagbabago. Ipagpatuloy po natin dahil sa nangyaring yon, nang mag-meet na ang Panginoon, finally, sa bahay po ni Zacchaeus, ito po ang sinabi ng Panginoon. Sa CEB version, sa chapter 19, verse 9, ito po nakasulat. Jesus said to Zacchaeus, "Today, you and your family have been saved because you are a true son of Abraham." Mga kaibigan, yun lang nabago ka, bunga ng iyong pagsisikap na aminin ang iyong pagkukulang at magsisi,
Napakalaking bagay na nito. Higit pa po doon yung pwedeng gawin ng Diyos. Opo. Dahil sinabi ng Diyos, dumating sa araw na ito ang kanyang pagliligtas. Opo. Hindi lang para kay Sakeo, kundi maging sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, ang iligtas ng Diyos ang pamilya mo o baguhin ng Diyos ang ating pong kalagayan. Upang sila man ay makaranas ng saya at mapayapang pamumuhay dahil pinangunahan mo yung pagbabago. Tatanungin ka nila, paanong nangyari sa iyo na nagbago ka? Ang sasabihin mo sa kanila, binago ka ng pagtanggap mo sa Panginoong Kristo Jesus. Hindi kaya gawin din nila ang ginawa mo? Malaki po posibilidad upang mapuspos din sila ng kagalakan na gaya ng naranasan mo sa Panginoon. Gandang bagay po. Brother Ryan, naging niyo po mga sinabi. At ito pa po ang isang mahalagang bagay na nangyari o nangyayari sa mga sumasampalataya kay Jesus. Hindi naman bahay ng Panginoon, pero bakit siya ang nag-imbita na, ang sabi niya, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Napansin niyo po ba mga kaibigan? Hindi yata normal po yun para sa isang bisita. Pero kung kilala mo siya bilang iyong Panginoon, mas malamang sasabihin mo, Panginoon, hindi ako karapat dapat na tumuli ka pa sa bahay ko. O kumbaga, ikaw si Sakeo, tapos pupuntahan ka ng Panginoon, malamang tumanggi ka pa pero iba yung salita ng Panginoon batay sa pinapahayag. Opo, talagang tutuloy siya sa bahay ni Sakeo. Sinadya talaga niya yung dako na yon. Mayroon po kasi siyang dala, meron siyang mabuting balita, may malaking pagbabago siyang gagawin sa bahay ni Sakeo. At yun po ay totoong ikatutuwa niya. At hindi lang siya, kundi ng kanyang pamilya. Hindi naman po magbibigay ang Panginoon ng bagay na maliit. Hindi siya magbibigay ng bagay na para lang isang maliit na regalo o maliit na bagay na pwede mo lang i-display. Hindi po mga kaibigan. Sapagkat ang ibinibigay ng Panginoon ay napakalaki. Yun ay kaligtasan ni Sakeo at kaligtasan ng kanyang pamilya. Yung may bibigay ng Panginoon ay hindi may bibigay ng sino man o may dudulot ng anumang bagay sa mundong ito. Mga kaibigan, tiyak po ang patunguhan ng sino mang tao na naghahangad na makamit ang better version ng kanyang sarili. Dahil ang Panginoon mismo ang naghahangad. Kasi, balikan natin ng konti, Brother Amadeo. Opo. Yung binanggit po ni Brother Amadeo, si Sakeo may-ari ng bahay. Opo. Siya dapat ang mag-imbita. Pero lumalabas po sa eksena, ang Panginoon, nung sabihin po, yung pangalang Sakeo, bumaba ka riyan, at tutuloy ako sa iyong Opo. bahay, parang baliktad. Ang Panginoon ang hindi nagmamay-ari ng kanyang tahanan, parang siya pa ang nag-imbita. Pero kung titingnan po nating mabuti, mga kaibigan, essentially, ang Panginoon ay decided. Decided po siya na makasama si Sakeo. Mga kaibigan. Opo. Decided siyang makasama ka sa hinahangad nating pagbabago. At isang bagay pa po ang nais ko pong ipapansin, mga kaibigan. Alam ng Panginoon, matamis sa pandinig at sa pakiramdam ng isang taong banggitin ng sino man ang kanyang pangalan. Opo, magandang bagay Di po po ba? yan. Opo. Nang sabihin ng Panginoong Sakeo. Di po ba? Kaya tuwang-tuwa siyang bumalik Alam ni Sakeo sa pakiramdam niya, sa puso niya, nang banggitin ang pangalan niya ng Panginoon. Tapos na lahat ng kanyang bigat ng kalooban. Eto na. Di ba? At alam niyo po ba yung pangalang Sakeo, kung ano ibig sabihin? Sakeo means pure. Sakeo means genuine, mga kaibigan. At yun yung nagpapaging better version ng ating sarili. Walang nakasulat sa Bible, Brother Amadeo, batay sa pangyayari, na nung tawagin ng Panginoon yung pangalan ng Sakeo, ay naalala niya yung meaning ng kanyang name. Walang nakasulat, pero hindi imposible. Nang banggitin yung kanyang pangalan, masayang-masaya siya. Posibleng naalala niya, Sakeo means pure, Sakeo means genuine. At ang Panginoon ang tumawag sa kanyang pangalan at handang pumunta sa kanyang bahay, nangangahulugan yon na walang pinakamabuting version ng ating sarili, kundi ang ibalik ng Panginoon ang ating totoong kalagayan.
Siya ang lumikha sa atin. Tayo ay sa Panginoon at pag-aari tayo ng Panginoon. Gusto mo ba talagang maramdaman at ma-achieve ang pagiging better version ng ating sarili? Ang Panginoon lang makakapagbigay. Siyang lumikha sa atin. At kung nawala man tayo sa original nating kalagayan, ibabalik niya po tayo. Kaya minsan pa mga kaibigan, sa pagtuturong ito, sa last part ng topic na how to become a better version of yourself, napatunayan natin talaga. At mapapatunayan nating lahat na when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.